may isang beses na naimbitahan ako sa isang photo shoot for a magazine. And then yung makeup artist, kasi pag nagme-makeup, parang barbero yan eh. Makeup, so yan yung chismisan portion, ganyan. So, chikahan, ganyan. Sabi niya, oh, you have 2 kids na, kasama yung kids ko dun sa shoot. Sabi niya, oo nga eh. Sabi niya, buti wala kang kahit anong, sabi niya, ako may GERD ako actually, nawalan ako ng boses. Yun ang hirap kasi sa singer. Kasi pag may GERD ka, nawalan ka ng boses, paano na ang career, diba? Ganyan. So, nakwento ko yun sa kanya. Sabi niya, oh, really? You have GERD? Ako din, I have GERD eh. Actually, I'm a cancer survivor also. Sabi niya ganyan. Sabi niya, why don't you try what I'm taking? Sabi ko, what are you taking? Tapos na-mention niya yung Sante. Actually, hindi siya member ng Sante. Bumibili lang siya din sa friend niya. Tapos parang, but she recommended the product to me. It was that good. Ibig sabihin, diba? Kasi she wasn't selling eh. Hindi naman niya ako nire-recruit, hindi naman niya ako binibentahan. She just said to me na parang, you should try this kasi it's working for my GERD. And I'm a cancer survivor, so parang it's also a superfood. Yun yung sinabi niya eh. Sabi niya, barley grass is also a superfood, which is, yun nga, full of antioxidants. And it's like something that you have to incorporate in your diet, especially during these times now, kasi ang daming mga free radicals sa kinakain natin, sa environment natin. So, everyone should take at least one kind of superfood every day. So, yun daw yung tinitake niya, especially since nga siya, cancer survivor. And it helped her also with her GERD. So, sabi ko, sige, try ko nga. First time ko na siya ma-meet. Hindi ko naman siya kilala talaga. Sabi niya, you just drink 1 sachet, you put it in cold water, basta wag lang warm. You put it in cold water and then you take lang what you're taking. The digestive enzymes, you can still take it. The probiotics that you're taking, you can still take it. Just add it to what you're taking now. So yun yung naging replacement ko sa mga gamot, as in yung medicine na tinitake ko. Although, syempre, disclaimer lang guys lahat naman ito, kinonsulta ko sa doktor ko. Okay? So kasi, I didn't wanna do anything na to replace lang medicine. Basta-basta kasi syempre delikado na naman yun. So, lalo na bilang asawa ng isang doktor. So, bago ko lahat ito ginawa, nagpatingin muna ako sa gastro ko ulit. Sinilip niya yung tiyan ko ulit. Using an endoscopy. Yan. Kasi I have that every year eh. Sabi niya, everything looks okay naman, sis. Parang there's no problem. Sabi ko, can I try more natural remedies, Doc? Kasi yung akin naman chronic, diba? Sabi niya, sige, you can try. Kasi nga, siya rin mismo, hindi na siya masyado nagpe-prescribe ng PPI because of the study nga. Yun. So there, ever since I've been using it in 2018, I think mga mid-2018, so mga 2 years na. It has really helped me a lot in terms of, yun nga, the side effects. Bukod dun sa ininom kong Sante, saka probiotics, yun lang naman ininom ko eh, probiotic, tinigil ko muna yung digestive enzymes eh. So, Sante barley in the morning, probiotics, and then I take 2 capsules of Sante again at night, na yung capsules naman. I just, watch my diet. So, hindi ako kumakain ng sobrang mabigat, kumakain ako frequent meals, and then I don't eat a lot of meat, which is difficult to digest. And meron din akong meron akong gestational diabetes ngayon. So, hindi rin ako masyado nag-sugar masyado. Ayan. So, that's what I do. Pero the thing is, hindi pa rin ako uminom ng Prazole. Uminom lang ko isang beses. Bumili nga yung asawa ko ng 5 eh. Pero isa lang yung nainom ko. Kasi nga, talagang trauma na ako. Natatakot na akong uminom. Kung kaya naman na natural lang yung i-take, that's what I take, especially since I'm pregnant. Yun. Yeah. So I'm very thankful to Sante for the wonderful product. Saka syempre bukod dun sa naiiwasan ko yung side effects ng medicine and yung risks that come with it. Also the cost. Kasi nag-member na ako ng Sante. Oh, good. Nag-member na ako ng Sante. So syempre, alam nyo naman yung discount natin, diba?
Kaya sobrang nakakatawa. And meron pa akong isang i-share na never ko pang na-share sa mga post ko or sa video ko. Yung GERD ko kasi, nagsimula yan. Nung nag-work ako, as in mga early 2000s pa, ganyan. Huwag niyo na bilangin yung edad ko. Pero, ganon. So, I was diagnosed kasi burp ako ng burp. Tapos kasi dati naman, kahit nag-work ako sa corporate, kumakanta na rin ako. So, nawalan ako ng boses. Actually, nagsimula pala, college pa pala. Mali. College, nawalan ako ng boses kasi may concert kami at wala talaga as in frog yung boses ko. And wala naman akong ibang symptoms kundi burp lang ng burp, ganyan. Tapos, nung nagpatingin na ako sa doctor, nung una sabi, hindi pa nga GERD parang kasi sa ENT ako nagpunta. But anyway, after a couple of years na nag-work na ako, na-diagnose ako officially with GERD. Nung nagpunta ako sa gastroenterologist or yung specialista na doktor for mga gastrointestinal problems. So, ang dami niresetang gamot sa akin. So, yung mga prazole, mga lansoprazole, ganyan. Na-try lahat ng klase ng prazole or yung tinatawag nila na proton pump inhibitors, yan. Lahat yan din pinagdaanan ko. Bukod sa napakamahal niya. Yan, nung nagsimula ako dati, mga 100 yan per day. Ngayon ata kasi buntis ako ngayon, so bumili ako once kasi parang nagkaroon ako ng problem. Uminom lang ako ng siguro mga 2 days lang kasi talagang ang hirap na-aggravate lalo. 200 na siya. Parang nagulat ako. So, sobrang expensive yan. So, sobrang thankful ako na-discover ko yung Sante. Pero anyway, before that, years yon. Years akong gumagamit ng mga PPI. Ibig sabihin, years akong gumagastos for it. And years kong dinadanas yung side effects niya. Okay, so, and nung nasa ASAP ako, I was like working and yung kasagsagan ng career ko as an acoustic singer, mga 2009 hanggang mga 2015. Ganyan. Yun ang tinitake ko. And then, I got married to a doctor kasi in 2013. He was my long-term boyfriend naman na from before. And siya rin yung nag-refer sa akin sa gastroenterologist ko. Pero parang he sent me this article or parang published medical article na sinasabi na yung mga prazole or lahat ng mga PPI na yan na tinitake ko for many years nung time na yon, if you take it on a prolonged period, it can contribute to a higher risk of cardiovascular disease. So, syempre ako, bilang dalawa na yung anak ko nung nalaman ko yun, nung sinabi niya sa akin at na-publish yung article na yun, parang sobra akong medyo nagpanic na parang, teka, may sakit na nga sa puso yung daddy ko operado yung daddy ko sa puso. So, nasa history na yun ng family ko. So, wag na nating dagdagan ng factors or ng risk factors, diba, kung maiiwasan siya. So, since then, I was looking for other more natural remedies on how to deal with my GERD. Kasi yung GERD ko is chronic, like what Miss Ding said kanina. It's something I have to live with, unfortunately, kasi di ba yung esophagus, yan, yung tubo na nagko-connect mula sa throat hanggang sa diaphragm, yung bumubukas dito, or tinatawag nating sphincter, maluwag yung sa akin. Maluwag siya. So, hindi siya nagko-close palagi compared sa normal na sphincter or esophagus ng ibang tao. Kaya mas madaling umakyat talaga yung acid sa akin, sa case ko. So that's why my GERD is chronic or it's just always there. So ang dami kong tinanong ng mga friends ko, ganyan, yung mga remedies, ang mga suggestions nila, apple cider vinegar sa umaga, o kaya yung baking soda water, lemon water, ganyan. I tried everything and it just made things worse. So parang hindi ko kaya. Ang medyo nag-work lang sa akin is the digestive enzymes na supplements na it's made out of ox bile, I think, to aid digestion. Tapos isang beses, okay lang ba, Miss Bing, tuloy-tuloy lang akong magsalita?
Okay. May isang beses na naimbitahan ako sa isang photo shoot for a magazine. And then yung makeup artist, kasi pag nagme-makeup, parang barbero yan eh. Makeup, yan yung chismisan portion, ganyan. So, chikahan, ganyan. Sabi niya, oh, you have 2 kids na, kasama yung kids ko dun sa shoot. Sabi niya, oo nga eh. Sabi niya, buti wala kang kahit anong, sabi niya, ako may GERD ako actually, nawalan ako ng boses. Yun ang hirap kasi sa singer. Kasi pag may GERD ka, nawalan ka ng boses, paano na ang career, diba? Ganyan. So, nakwento ko yun sa kanya. Sabi niya, oh, really? You have GERD? Ako din, I have GERD eh. Actually, I'm a cancer survivor also. Sabi niya ganyan. Sabi niya, why don't you try what I'm taking? Sabi ko, what are you taking? Tapos na-mention niya yung Sante. Actually, hindi siya member ng Sante. Bumibili lang siya din sa friend niya. Tapos parang, but she recommended the product to me. It was that good. Ibig sabihin, diba? Kasi she wasn't selling eh. Hindi naman niya ako nire-recruit, hindi naman niya ako binibentahan. She just said to me na parang, you should try this kasi it's working for my GERD. And I'm a cancer survivor, so parang it's also a superfood. Yun yung sinabi niya eh. Sabi niya, barley grass is also a superfood, which is, yun nga, full of antioxidants. And it's like something that you have to incorporate in your diet, especially during these times now, kasi ang daming mga free radicals sa kinakain natin, sa environment natin. So, everyone should take at least one kind of superfood every day. So, yun daw yung tinitake niya, especially since nga siya, cancer survivor. And it helped her also with her GERD. So, sabi ko, sige, try ko nga. First time ko na siya ma-meet. Hindi ko naman siya kilala talaga. Sabi niya, you just drink 1 sachet, you put it in cold water, basta wag lang warm. You put it in cold water and then you take lang what you're taking. The digestive enzymes, you can still take it. The probiotics that you're taking, you can still take it. Just add it to what you're taking now. So yun yung naging replacement ko sa mga gamot, as in yung medicine na tinitake ko. Although, syempre, disclaimer lang guys lahat naman ito, kinonsulta ko sa doktor ko. Okay, so kasi I didn't want to do anything na to replace lang medicine. Basta-basta kasi syempre delikado din naman yun. So, lalo na bilang asawa ng isang doktor. So, bago ko lahat to ginawa, nagpatingin muna ako sa gastro ko ulit. Sinilip niya yung tiyan ko ulit. I'm using an endoscopy. Yan. Kasi I have that every year. Sabi niya, everything looks okay naman, sis. Parang there's no problem. Sabi ko, can I try more natural remedies, Doc? Kasi yung akin naman chronic, diba? Sabi niya, sige, you can try. Kasi nga, siya rin mismo, hindi na siya masyado nagpe-prescribe ng PPI because of the study nga. Yun. So there, ever since I've been using it in 2018, I think mga mid-2018, so mga 2 years na. It has really helped me a lot in terms of, yun nga, the side effects. Bukod dun sa iniinom kong Sante, saka probiotics, yun lang mainim ko probiotic, tinigil ko muna yung digestive enzymes So, Sante barley in the morning, probiotics, and then I take 2 capsules of Sante again at night, na yung capsules naman. I just, watch my diet. So, hindi ako kumakain ng sobrang mabigat, kumakain ako frequent meals, and then I don't eat a lot of meat, which is difficult to digest. Yes. And meron din akong meron akong gestational diabetes ngayon. So, hindi rin ako masyado nag-sugar masyado. Ayan. So, that's what I do. Pero the thing is, hindi pa rin ako uminom ng Prazole. Uminom lang ko isang beses. Bumili nga yung asawa ko ng 5 Pero isa lang yung nainom ko. Kasi nga, talagang trauma na ako. Natatakot na akong uminom. Kung kaya naman na natural lang yung i-take. That's what I take, especially since I'm pregnant. Yun. Yeah. So I'm very thankful to Sante for the wonderful product. Saka syempre bukod dun sa naiiwasan ko yung side effects ng medicine and yung risks that come with it. Also the cost, kasi nag-member na ako ng Sante. Oh, good. Nag-member na ako ng Sante. So syempre, alam nyo naman yung discount natin, diba?
Kaya sobrang nakakatuwa. And meron pa akong isang i-share na never ko pang na-share sa mga post ko or sa video ko.